mga igsoon ug mga kahigalaan ko din sa Dios, grasya, kaluoy, bendisyon sa tong langitong Amahan. Sa gihapon ka madagayon ta kanatong tanan ug welcome sa another day of Bible study dinhi sa programa tang The Sovereign Grace Hour nga diin kini mao nga tulmanon gipasugdahan kini ni mga iglesia sa Davao Sovereign Grace Landmark Baptist Church nga makita sa Del Carmen Village, Matina, Playa, Davao City. Nga sa matag Huwebes, sama karon day, no? Karong gabi, doon na tayo midweek service and prayer meeting. So, kung niya mo rin sa siyudad sa Davao, wa mo'y lakaw, no? Wa mo'y kadtuan karong gabi. We are inviting you to attend in our prayer meeting and midweek service, no? Karong alas 6 gabi, pero sa isayo mo, no? Sayo mo karong gabi abot alas 6 ta, pero actually alas 5 mas may makaabot na mo aron nga makapangapita, no? Fellowship over a cup of coffee. Now, karong Domingo, Lord willing, mga igsoon, si Brother Pandolo atong gihangyo nga mao'y maghatag message modalas panimbahon din sa Sagayen, Asuncion, Brad Renante, no? Isa'y kuyog ni mo si Mrs. or si imuhang anak sa Tagum Mission sa pagkahapon, ha? Then, ug mga adlaw na gyud ay ato nga Bible seminar, mga around 1 o'clock in the afternoon, Brother Edwin, Pastor Edwin Bungkalis, ug salamat kay nag-text day siya nato, no? Nga sa iyang text niya, Pastor, yan yung text niya itong aging adlaw pa, no? Ingon niya, good evening, Pastor, imbitado ang take paminaw sa programa Purok Uno, Tamban, Governor Generoso, Davao Oriental, Sovereign Grace Landmark Baptist Mission. Dias Purok Uno, sa Tamban. Diha ta, alauna sapon. Niya, ato ang mga kaigsoon ng magbuhat, maghatag mga lectures, no? Okay, then karong Sabado, pizza 20 sa pizza ka, Pastor John, 21, ako na ang sa akong napahibalo, Thanksgiving sa mga church na, no? Sa na ang Pinasagan, no? Sa Pinasagan Mission, no? Church na din sa mga iglesia. O sunod Sabado, ay mo kalimot, may isoon, imbitado ta nila ni Pastor Freddy Tarongoy din sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental. Sunod-sunod niya to ang activity niya. Pagka next na po na kay 28 mo na, no? So sa July 5 ta, 1, 2, 3, 4, yes, July 5, that is Saturday, ato na po ng mission din sa Sulok. Okay, kumusta mo din sa ato mga kaigsuonan, no? Dinhing dapita sa Tagaytay, sa lugar nila ni Pastor Jimmy Probadora. Lord willing, Pastor, nabi din no? Karong sunod buwan. I hope nga nakabisita si umagad din mo si Ray, no? Dinauga namoron sa mayang panlawas. At usab nga gitimbaya atong makaigsuonan ris Kaburan, no, sa Kalbay, Kaburan, kay ang atong schedule pagbisita diha sa among panaghinabiay ni Pastor Dionisio Rato Bible Seminar karong October 28, no? Pero 27 pa na namidi sa Kalbay, kauban ni I hope ako si Pastor Toyon, si Pastor Ranilo, iwag og si Pastor Billy Manggubat, no? So, I hope nga makakuyog sila ng panahon na. Okay? Then, that will be on October 28 and 29. Ulit na pagkapit sa 30. Di sa tamang nagkaburan, ato na pong schedule mo na kaburan ng mga kaigsuran na to, mga workers, mga pastors, o nga mga members des kaburan, o Sever Santos, tambong mo sa karong October 28, no? Ilan ni Pastor Ratos Kalbay. Na itong pahibalo. Na primo ng loss di amin sa 27, Lord willing, no? Ay doon na itong magkuyog si Pastor Gamilia ni panahon na, Pastor,
no? Pastor Ronald Gamilia. Kumusta mo, Brother Ixor, Brother Jory, o ang inyong mga labuans din ha, no? Sa atong tanang mga kaparintihan, tanang ko sa may panlawas. Palita sa pagpray sa Kandurang, ha? Dito sa US. September, Pastor, sa atong activity, September, Bible Seminar nato din ha sa namatay Bible Seminar sa September 30. Kung itugot sa Ginoo, Brother Lando, o Pastor John Valentin, matuyo kung napaibalog hapon, no? September 13, available ko na din sa inyo sa South Cotabato, no? Niya, kung madayon ni siya, Thanksgiving sa Pizza 14 sa September. Sige, ato ta sa pagampo, atong i-apil sa pagampo, atong pahibalo maigsoon na, i-apil sa pagampo, anak ni Brother Lando, maring mutake sa board examination for electrical engineers, no? Sa kang Rhea Marie, no? Karong bulan sa Agosto, naro resibo, ga-review, unta, taga-agwisdam nga makalusot sa maong board examination, no? Si Rhea Marie. Happy birthday day, hindi po kong malimot, karong adlaw, si Evelyn Idanyo, si Mickey May Cañete, o si Daryl Garces, o sa mga naga-birthday, happy birthday. Magampo ta. Salamat, Lord. This time, ang imong mga pulong, may sugutan na sabna mo, kauban ni Attorney Lemuel, and I just pray, Father, para yung ka hatag kanya sa wisdom. O kami sa nga magatuon ini, Lord, ihatag ka na mo ang kadasig sa pagpamalandong. Dahil ka mag-bless bisan pa sa mga nag-birthday karon, Evelyn, kang Mickey, kang Daryl. O usab, Lord, akong pag-ampo, seminar og mga adlawa, din sa Tamban, ikaw Ginoo mag-bless. O usab Ginoo sa amo ka na ginahangyo kanimo bisan pa ang prayer meeting karong gabi. Usab, Lord, pagampo nako ila ni Ma'am Ilvi, Sir Manny, sa dugay-dugay nang ginapangayo, Lord, just compensation supposed to be nga madawat silang sister unta. Ginoo, imo kining i-grant. Mahan i-bless up, Lord, bisan pa ang among makaigsuonan dinhi sa Manuel Peralta, dapita sa Davao Occidental, sila sab ni Brother Ariel Alvavara dis Pampanga, Pastor Roy Kasipli, ang mission din sa Lapu-Lapu City, o Brother Kenneth Sidukalan, o sa mission din dapita sa Kantilan, Surigao. I-bless Ginoo among seminar karong sunod bulan sa Surigao City. I-bless Ginoo kini amahan. Amo ni mapagampo, help us among pagtuon karon sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Minasa ito maigsaw ning usa ka pinasahing awit niya. Salamat sa pinasay nga awit. Footprint in the sand. So karong taknaa magaadto kita sa ato ang meditation. Ang ato ang meditation makuha nato sa Psalm 73. The whole Psalm 73. So mao ni ato ang assigned nga reading sa ato ang reading plan, no? Yesterday kaning Psalm 72 to 74. So atong meditation is kining Psalm 73. So daghan tag makuha nga kamatuoran gikan diri sa ato ang text. So una, si ang salmista diri, some say that this is the Psalm of Asaph. So ang salmista nag-open, giunahan niya ang pamahayag nga ang Ginoo maayo, God is good sa iyang katawhan, labi na katong mga maayo, mga putli ang kasing-kasing, with a clean heart. Pero pag-abot sa verse 2, makita nato diri nga nag-confess, nag-ingon ang salmista nga it is as if he was discouraged, nga naluya siya. No, but as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. No, ang discouragement, why? Because in verse 3,
nagtanaw siya sa mga daotang tao ug iyang nakita ang ilahang paglambo. Verse 3, "For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked." When he saw the wicked prospering, nagalambo ang mga daotan, he became envious. Mo din ang nakaapan sa mag-compare ta sa laing tao. Makita nato nga, ni asenso naman ning isa, nga lahi iyang ginabuhat. On the other hand, ako nagtinarong, maugihapon akong kahimtang. So, in the same manner, mao ang nakita sa ni Asaph. Diri, he was discouraged. Nga naman, kay nakita niya nagaprosper ang evil. In succeeding verses, nakita niya diri sa verse 4 hangtod verse 5, nga ang mga daotang tao, mura sila, maayo ilang kahimtang. They were as if they seem healthy and free from trouble. Layo sila sa mga kadaot. And in verse 6 to 7, pakita diri nga proud pa sila, nga corrupt sila. They are proud. Nasa ilaha ang kanang pag-boast, pagkinambog na sila daotan. Ug sa verse 7, labi na kini, "They have more than heart could wish." It is as if nga naa sa ilahatanan, sa ilahang ginatingwa silang kasing-kasing. Until verse 12, makita nato diri nga ang mga tao look up sa ilaha, and they prosper in the world, ug ga-increase ilahang bahandi. That is very true. Natin makitaan ng mga tao, we know for a fact nga dili maayo ilang ginabuhat, pero naga-increase ilang wealth. They prosper in the world and increase in riches. So, mo siguro ning nakitaan sa salmista nganong he was discouraged. Nakitaan niya ang as if there is injustice. Wala ang hustisya. The wicked succeed. On the other hand, ang mga righteous, ang mga tarong nag-suffer. For example, ay usa ka Kristohanon nga businessman. Makitaan niya nga naa siya'y competitor, lain pud nga businessman. Nagagain og daghang kliyente kaysa siya, pinagi sa deception. Perhaps he will struggle with envy. Na mag-wonder siya nga kung i-maintain ba niya ang integrity, ang maayo nga iyahang stand morally, if it is even worth it nga magtinarong siya. Pero in verse 13, mao na, as I've said, naga-question si Asaph diri if magbuhat og maayo, magpakabuutan, is worth it. Nagduha-duha na si Asaph. But in verse 17, this is the turning point. Diri ni usab ang hunahuna ni Asaph. Ingon sa verse 17, "Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end." Dinhi ni usab ang dagan sa iyang hunahuna. Sa dihang misulod siya sa puloy-anan sa Dios only when he entered the sanctuary, in the presence of God. Dito siya nakasabot. It was only then that he understand. Tumakitan diri mga igsoon, ang discouraged believer, makakita og clarity and peace only after entering the sanctuary of God. Muduol dira sa puloy-anan sa Ginoo. In what way? Through reading His words. Or
moadto siya simbahan, makadungog siya sa pulong sa Ginoo, he will be encouraged. So, mao nang dako kaayo og value ang pag-adto sa simbahan ug ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sang nakit-an diri ni Asaph, when he entered into the sanctuary of God, nakasabot siya nga in verse 18 until verse 20, makit-an diri nga surely naadyo'y katapusan ang daotan. Ingon niya diri sa 18, surely thou didst set them in slippery places. At makita diri nga ang pagbuhat og daotan dili kini dugay, it will not last long. And thou castest them down into destruction. Ang paghari sa mga daotan ug sa mga pagbuhat og dili maayo, surely it has an end. Nadyo'y katapusan na. That this is biblical. In verse 19, they are, ang end sa daotan na tao is misery. There is terror in their life. Walay peace of mind. Mo nang in verse 20 and verse 20 to 21. I mean 21 to 22. Ingon diri ni Asaph, thus my heart was grieved and I was pricked in my rein. Na ang conviction na ngayon siya pasaylo. He admits or he admitted that he was wrong. Nasayop siya. Anong nasayop siya? Kay he was envious. Nasina siya sa mga daotang tao. Sa prosperity sa mga daotang tao. Wala niya nakitaan o na-realize niya in the latter part, mao nang ay conviction sa iyahang kasing-kasing nga ang Ginoo di ay naa kanunay nag-uban kaniya. At mabasa na sa verse 23, nevertheless, I am continually with thee, thou hast holden me by my right hand. In verse 24, thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Kita na to, di maigsoon ang the importance of studying God's Word. It gives us counsel, muhatag ka na to og tambag, sa unsa atong pagabuhaton matag adlaw, and it gives us clarity. Maklaro ang mga butang. Mo nang in verse 25, a wonderful spiritual desire ang naa kay Asaph diri. Kung sa ingon niya diri, whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Gipangandoy niya nga kauban niya perminti ang Ginoo. So within Psalm 27 verse 4, ingon dito, one thing have I desired of the Lord. Isa lang ang tinguha sa salmista sa Psalm 27. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Psalm 27 verse 4. Balik ta sa Psalm 73. In verse 26, ipakita diri ang ato ang pagka-mortal nga usa, we are merely human and sometimes we fail in our flesh and sa atong kasing-kasing, but it gives here the assurance that God is our strength. And in lastly, in verse 28, as a conclusion ni Asaph diri, ang pagkasuod sa Dios mao ang labing maayo sa tanan. It is the highest good, being close to God. So ato makit-an diri sa Psalm 73. First, dapat dili nato suyaan or maibog ta sa mga buhat sa daotan, because ilahang pagka malampuson silang ginabuhat, their prosperity is only short-lived, makadiyot lang jud ni. And that atong makit-an po diri nga ang pagduol dira sa presensya sa Ginoo maoy mohatag kanato og understanding may tungod sa unsang mga angay natong
buhaton o ang mga rason ngano nahitabo ang mga butang. Importante, makita nato sa ato ang meditation, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. His word, God's words, will guide us. And lastly, ang tinguha. Ang pinakamaayo nga tinguha nato is to be with Him hantod sa kahangturan. Daghantay nakuha diri nga truth, kamatuoran sa atong meditation sa Psalm 73. Sige, taas-taas atong meditation karon, magpadayon kita sa kaning pagtuon sa doctrines of grace. Atong ginatun-an karon ang the doctrine of callings of God. And then again, going as a recap, there are two kinds of callings of God. First, ang general call, and then ang effectual call of God, ikaduha, or gitawag nitong irresistible grace. And one of the effects or results of God's effectual calling, ang malampusong pagtawag sa Ginoo, na nata sa ika-5, the effectual call of God is a call from uncleanness to holiness. So, ato nang nahisgutan ang 1 Corinthians 1 verse 2, ang 1 Timothy chapter 1 verse 9, o karon naata sa 1 Thessalonians 4 verse 7. So, mo ni ang epekto nga epekto sa malampusong pagtawag sa Ginoo. So, ang tao nga kung iyan ang tawagon, ang usa gikan sa kahugawan, moadto na dira sa pagkabalaan. Another verse diri sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Ingon diri, for God has not called us unto uncleanness, but unto holiness. 1 Thessalonians 4 verse 7. Ang kaninga bersikulo, it is very simple and it is direct. Klaro kayo og direkta iyang punto. Ginaingon diri nga ang pagtawag sa Ginoo mo pahilayo gikan sa kahugawan nga og dili kini moadto dira sa pagtugot sa pagbuhat og dili maayo. It leads away from impurity. So atong makitaan po diri is that kung magpadayon dira sa kahugawan sa pagbuhat og daotan, it is a contradict. Ginasupak nato o ginasupak niini kung magpadayon dira sa pagbuhat og di maayo dira sa kahugawan, ginakontradict, ginasupak ang very purpose of the calling. Again, the purpose of the calling is not to call us unto uncleanness, dili ngadto sa pagkahugaw, but unto holiness. Mo nang makita nato ang holiness, ang pagkabalaan, mao ang isa sa mga ilhanan nga ang usa ka tawo tinuod genuinely called by God. Mao kini ang epekto sa malampusong pagtawag. So, kung iyang ginapakita, kung mo profess siya, mo ingon siya nga usa siya ka luwas nga tao, nga gibag-o niya siya sa Ginoo, pero iyang binuhatan susama sa iyang ginabuhat sa una, there is no manifestation of being holy. Naagyapon siya sa pagbuhat og hugaw or dili maayo, then we might question if indeed he is truly saved. Kaya itong makitaan diri na may once tawago na sa Ginoo kaning effectual calling, na adyoy kabag-uhan ang pagtawag na gikan sa kahugaw ngadto sa pagkabalaan. How can one be holy if he continues indwelling or committing
sin. Yes, makasala ta, pero ang tinuod nga saved person dili magduel dira sa pagbuhat sa sala. Mga igsuon, wala naman tay oras ato ning ipadayon sa sunod nga higayon. Napagyapon ta sa ikalimang epekto sa malampusong pagtawag sa Dios. Kung dili pa kamo sure inyuhang salvation, ang Mark 1:15 nagaingon, repent and believe the gospel. So walay lain nga pamaagi aron kita maluwas kung dili pinaagi kang Hesukristo. Mangayo ta og pasaylo, we must repent and trust Him as our Lord and personal Savior. Sa makausap pa, kini inyo ang kauban si Attorney Lemuel Atop, kauban si Pastor Andres Atop, magaingon, ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat. Amen, amen. Praise God, praise the Lord. Salamat, salamat sa maong mensahe sa awit. Sige, maigsoon. Ito ta sa atong pagpamalandong, balikan ta ang proverbio. Mabuo na ta, gikan sa darita, maigsoon, sa verse, okay? Verse 24, no? Although na-mention mo na ito ni many times, pero itong balikan sa, niingtak na, ingon pa rin ni Solomon. Proverbio Kapitulo 13, yun versikulo 24. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Katong nagahawid sa iyang bunal, nagarumot sa iyang anak, apan katong nagugma kaniya, magkastigo kaniya sa matag panahon. So, na-emphasize na ako ni Mike Soon, no? Nga kita mga parents, mabunal gusto mga anak kung sila makasala. May panahon, halos mga sa makasala, bisa gamay na gani, kita kusi dayo, hampak, bunal. No? Pero dili ba yung na atong Ginoo, ha? Dili yung na atong Dios. Atong Ginoo mo kastigo nato kung kita makasala, pero dili sa matag makasala tayo dahil itang bunalan. Dapat mga pahamat ngun, na mga warnings ang Dios sigala. Asa di pa ito buhaton ng usa ka butang na pasalamat ang atong Dios. Sinay masuko, pero kuya po lagi masuko pong Ginoo, to the extent nga mapatay siya sa iyang katawhan. O basta mag-abuso ng bitaw, pat yun si Ginoo. Asa may verse nga mabasa na to dahil nga pastor. Usa sa iyang mga iyang katawhan basta magpasulabi na sa paghimog dautan. Ano sa unang Korinto Kapitulo 11, 1 Corinthians chapter 11, nakasala ang pipila ka mga membro sa iglesia sa Korinto sa ilang pag-abuso ni ini sa Lord's Supper. Liso dahil maabusuhan, basta mga bulatong si Ginoo mag-iso, abusuhan na to na baigod malipay ang Ginoo niya na. Imagine, no? Ka-Lord's Supper sila, ang iglesia sa Korinto, unya uban nila himo nilang lugar aron mag-inisig inilugay pagkaon, unya ang uban sobrang inom sa wine, sa bino, nangahubog na. Gitamay nila ang iglesia sa Ginoo. Manang lisod higala gyud kana bang tamayo na tong iglesia sa Ginoos Kristo. Wala gina, no? Nga kung mag-Lord's Supper ta, mag-Lord's Supper ta maigsoon atong paibalo ni sa atong church, no? Third Sunday, Lord willing, no? Third Sunday sa karong bulan. If not third Sunday, at sa draw dito, samantong ako ang kanang planner, silang announce na ako na this week. Okay, so kasi magpasa sa 1 Corinthians 11 nito, unang Korinto 11, iyon pa ni Apostle Paul din hiyo. Now in this that I declare unto you, I praise you not, ning unang Korinto magod maigsoon, duha kahinundangan nung gisulatan ni Apostle Paul ang iglesia sa Korinto nga gi-mention niya dito sa chapter 11. Una, the first 16 verses ano iyang gidayeg ang mga church kaya mga abided dito sa Korinto
kila gi-observe ang ng head covering. Gi-observe nila ilang gituman ang head covering. No? Pero pag-abot na sa verse 17, dito na. Wa na malipay si Apostle Paul. Kaya ingon niya din verse 17, now in this that I declare unto you, I praise you not. Dili ko kamo, kini akong pagsulat usab kaninyo karon, ingon niya, dili ako magadayeg kaninyo. That you come together not for the better but for worse. Kaya sa inyong panagtigom, wala man nimo sangko sa kaayuhan, kundi sa kadaot naman hinuon. Nga naman daw, no? Kangilad. Kaya dunay panagbahin-bahin nila, ikaduha maigsuon, no? Giabusuhan nila ang Lord's Supper. Naraba po yung uban, mag-Lord's Supper, udto. Hapon, pastor, mga alas 4, hapon na, dili man na panihapon. Supper gani, normally, ang panihapon, mag-6 to, dito na sa gabi, although na may uban manihapon, alas 3, actually kung yung tanaw na, di mo na panihapon. Masali na, pastor, merinda man na, pang pamainit man ang panahon na. Yan verse 20, when you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Wala nyo, ang inyong panagtigom, dili daw aros paghandong sa panihapon sa Ginoo. For in eating, everyone taketh before other his own supper. Kay sa pagkaon daw, isigilog. Malagay na ba? Kada bang, bisan gani normal nga pagkaon kan, daily meal na to ba? Mahota, yuto, manihapon, dapat dili mag-ilog sa pagkaon. Pwede mayo na mag-isig-ilog, marabaw gadaw hinuon. Isig-ilog. O ang uban ninyo, maayo ng pagkahubog. Verse 21, ang uban ninyo maayo ng, unsa daw? Maayo ng pagkahubog. Sa ito pa, nag-abuso. Mao nang, sige buhat sa Ginoo magsuon. Tanawa ang versikulo 30, for this cause many are weak, tungod nining mong hinungdan sa ilang pag-abuso sa Lord's Supper. Daghan ninyo ang mga nasakit, maluya, ang uban nangasakit na, ang uban nyo nangatulog, ang uban nangamatay. Pampatay sa Ginoo. Nato pwede abusuhan yun ng Lord's Supper. Kinigihimo na gamit lato ng illustration magsona ang Ginoo mapatay siya. Mapatay siya sa mga di magtotoo nga siyempre resulta silang pagpahimog di mayo. Sama sari diya sa buhat 12 Acts chapter 12 si King Herod magsoon sa dihang himo siya speech perting atik-atik po sa siya mga katawhan yung dili ni tingog sa usa ka tawo daw tingog kini sa usa ka Dios perting paya niya wa niya yung gidawat niya mga pasidungog sige buhat sa Ginoo gipadalhan siya mandulunda laparos mandulunda diha namatay wa sila kabalo siguro lagi heart attack siguro ni diha man namatay say heart attack nga gilaparos Ginoo pinagis manulunda gikaos matay gikaos grabe no. So muna kini niabot aning isyuha mga isyon mahitungod ni ining dili pag-abuso sa Lord's Supper gumikan ni atong Proverbio 14 layo ara day pastor no Proverbio 13 Proverbs 13 nga kita sab nga mga ginikanan ato gyud pud nga pantunon ato mga anak aron di sila mag-abuso no pero di po sa panahon nga ato po silang pantunon bunalan pagmahimay no nya ato nga pag-abunas to mga anak dili na ingon punishment maigsoon kundi correction no pag-correct yung din hiyo he that spirit is rod hateth his son. So kung gimahal na to itong mga bata silang pagpakasala sila mahimayan na to sunod warningan hindi pagil pa to bunal na sige ug may sigutan na to ning verse 25 the righteous
It is to the satisfying of his soul, but the belly of the wicked shall want. Comparison gyapon sa mga taong matarong o sa mga taong dautan. Gyapon mo igsuno sa kadaganang higher ato ni nabalik-balik sa itong programa, no? Naisgutan nato ning iglesia sa ato ang Ginoong Hesus Kristo Church. Gani karon maigso, no? At ang kuog minsahi, Lord willing, may tungod sab nining church sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Nga atong hibaluan nga kining ang church atong Ginoong Kristo maigsoon nga iyahang gimahal pag-ayo. Nagbaton kinig mga pagtulunan or doktrina. Okay? Usa sa mga doktrinang gibilin maigsoon sa iglesia sa ato ang Ginoong Kristo mao nga nagtuo kini sa pagka-sovereign, gatudlo ang atong ang iglesia sa atong Ginoong Kristo nga gibillan sa maong mga pagtulunan, being the pillar and ground of the truth. Ingon nga haligig panlipod sa kamatuoran, gibillan niya sa iyang mga pagtulunan. Unya, ang trabaho sa iglesia mao ang pag-execute. Dili siya maigsoon mo panday balaod. Dili siya mo legislate sa ako ng gingon sa makadagan gayon. Sama ba sa itong nasod? Ang kongreso maigsoon mo panday, no? Na lower house na to, upper house. Muna silang muhimog mga balaod. Unya, permahan na sa executive branch, no? Sa presidente, aprobahan ka na ng mga balaod, and then i-execute ka na, no? Na atay Supreme Court nga mo patuma ni anang maunga balaod. Ang church mo igsoon sa itong Ginoo, mo na iyahang role niya, iyang trabaho. Mo tudlo, mo kanang mo interpretar sa balaod nga gipanday. Sa Iglesia ng Yesu Kristo, hindawat siya sa mga katudloanan nga gipanday sa atong Ginoong Yesu Kristo. Mabitaw nga dili pwede nga kita, once ma-organize na ta, among mga missions, magpanday mo mga doktrina. Di ta pwede mo panday maghimo tag atong mga doktrina ba? Gumikan kay ang parte sa church is to execute lang pagpatuman ni ini mga pagtulunan. O gusto sa mga doktrina, doctrine, may soon, teaching nga gibilin ni Christ. Gusto sa mga doctrines nga gibilin ni Christ ang iglesia sa atong natun-an diri mao nga iyan ang gitudluan unsa pagka magbubuot ang Dios, no? Ang pagka-sovereign sa Dios. Kini bang doktrina sa pagka magbuot sa Ginoo maigsoon gawa sa deity of Christ kanang pagka-Dios atong Ginoong Kristo. Kung naamantay kana bang angay lagi nga ma-internalized nga doktrina higala, no? Atog yung masabtan sa atong unaw nagkasing-kasing kining pagka magbubuot sa Ginoo. Ano mo na, Pastor? Asa may verse sa Bible nga God is sovereign? At ang bersikulo maigsoon. Daghang kaayo gyud, no? Nga siya magbubuot. Kini Isaiah 45, ato sa ning hisgutan kadali, ha? Sige, turn your Bibles, Book of Isaiah. Lamat, Brother Alex o Brother John Ruben, no? Kadiin nahimong way sa bang ilang mga Facebook aron nga kini atong programa ma-air sa kadiin dapit. Musta day sa atong mga kaigsuonan din sa Cotabato area, din sa Kabisayan, bisa pa din sa Luzon, no? We miss your fellowship, no? With our co-pastors and brethren in different churches and missions dinhing parte sa Luzon. Isaiah 45 maigsoon impa sa Ginoo sa verse 5, versikulo 5. I am the Lord, God said, I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me.
sa ingon sa Ginoo. Siya daw ang Ginoo, ang Dios, o wala na ilain nga Dios gawas niya. Wala na ilain Ginoo, siya ra ang Dios. Ingon din no? Then dito sa verse 7, I form the light. Gihimo na kong kahayag matod pa sa Ginoo, and create darkness. Gihimo sab niya ang kangit-ngit. Ingon niya, I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. So daw higala, soon, gihimo niya ang kahayag, gihimo niya kangit-ngit, ang pakigdait, no, kalinaw. Og siya usab ang Dios naggahimo sa dautan. I create evil. Hala? Kasala ang Ginoo, pastor, kay evil mo kang Ginoo diri. Maison dili na ang pasabot na evil sa pagpakasala dili. Kana bitaw mga kadi magyud mahimog mo ni butang nga di mahimo sa Ginoo maison. Kaya wala man Dios man siya, di man siya mahimog dautan. Dautan in the sense ba nga magpakasala bitaw sa man nato, makasala kalabang makahimog di may dili una na ang Dios. Pag imong di evil is kana bang bisan pa sa mga katalagman, siya mo yung naghimuan na bagyo pananglitan. You remember sa panahon ni Noah? Not Noah. Si Jonah? Gisugo si Jonah sa Ginoo. Gibuhat ni Jonah niya to sa laing lugar. Imbis ka matug ni Nibi, aron kawarningan ng mga tao dito, si Batinoon siya. Alaw sa Ginoo, gitugot. Sakay sa barko, imbis kay padong sa Ninibi nga barko, laing barko yung isakyan, katong padong sa Tarsis. Ialaw sa Ginoo. Paglarga sa barko maigsoon, wapakay kalayo rin sa pantalan, ang Ginoo nagpadala og makusog nga hangin. Sa paaging daw maguba ng barko ng ilang gisakyan. Sa man to, bagyo. Kasi nagpadala ang Dios. Manang evil ang ipasabot niya na. No? May mga panghitabo magsoon. Arong nga ipadala sa Ginoo. Arong nga kita, if ever makasala ta, makarealize ta sa atong mga kamalian. Naidaghang dealings ang Ginoo na to. Pero di po nga nastarang panahon nga kung na may patang karon masakit, may yun dito nga gikan sa Ginoo ni sakita. Ayaw, punta na sa unsay rason. Masabay hinungdan, tingali unya og wa na tay gabusot sa suglawas, bisag kapoy na la, trabaho lang gihapon, di pag yun mukaon, kasi may di masakitan na. Walay undang sa pagpanigarilyo, walay undang sa pag-inom, buntag pa, wala, tanduay na giinom. Pagka alas 9, gimerinda ang tuba. Pagka alas 12, beer na po. Kaysa man niya, hanto na gabi, tibukad lang. Kasi may di masakit na. Hindi ka sakit, ang Ginoo mo ipasanginlan. Kung masulti pa lang Ginoo mo igsoon, may yun ang Ginoo ba, ikaw ra dehaga himo, ako yung pasanginlan. O di ba ang yawa pasanginlan? Samot ka sa kong yawa. Dili, no? Ang evil ang ipasabot niya, mga panghitabo sa itong life. Anong kita maka-learn? Sa itong mga kasalapasan, magpadala ang Ginoo kastigo. So, ang Diyos magbubuot. Kana bang siya mo'y magbuot. Bisan pa sa kaluwasan sa tao higala. Way magbuot sa Diyos kaysa iyang luwason. Kay, independent kung Ginoo, sovereign good siya. Matay oras magsulat, ito pa rin ugma. Kaya ito nga pag-isigot sa pulong. Sino higala tayo, ikaw karong naminaw, wala pa usap niyo mo sinatay ang kaluwasan. Mag-ingon ako kunimong come to repentance, then you need to trust. You need to trust the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Hanturugma, sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan. Andres Atop Jr. manamilit, mag-ingon ng Diyos. Panalangin ka na itong tanan, daghang salamat.